na-implicate din ng COA and actually sa mga flood control project, and actually parang hindi masyadong nasusunod ang possible complicity of COA in all these billions of pesos of anomalous projects? Oo. Well, unang-una, ang ano ko dyan ay, dapat hindi ako ang tinatanong. Di ba, Ses? Hindi ako dapat ang tanongin kasi I am no longer with the commission. Kaya nga, gulat na gulat ako. Ako pa yung pinag-explain ng iba. Kasi ako daw yung ipinreach sa Japan. Sabi ko, excuse me. Tampung taon na akong wala. At kahit kung nandyan ako, wala tama, akong pero ganyan Heidi, storya. yung kalakaran na paano naman na sa stamp na completed kung walang COA stamp of approval audit Okay. na pumasa siya, di ba? Okay, hindi naman natin inaano yan. Hindi naman natin parang pinagtatakpan or what, ano? Ang tawag ko diyan ay nandito yung tinatawag nating vulnerability, yung weaknesses ng oversight, ano? At kahit anong institusyon, talagang walang institusyon na infallible, kumbaga, no? At lahat talaga may risk na mako-opt at kapag talaga nagkaroon ng panayban, talagang ano. But we must understand na ang dami din sa Commission on Audit na hindi naman gano'n, na talagang nagtatrabaho lang. And in fact, meron pa nababaril, di ba? Meron pa nababaril, napapatay. Pero ito yung gusto kong sabihin. If we want an effective oversight, then ayusin natin yung sistema. Kasi ganito yon. Gusto mo ng independent na Commission on Audit. Okay, binigyan mo ng fiscal autonomy, ano? Pero pinapipila mo sa budget. Di ba? And every budget hearing, sasabihin ni Congressman, o yung auditor mo masyadong straight, ilipat mo. Diba? Totoo to. O yung auditor mo masyadong masipag, maraming nakikita, pakipalitan. Meron pang nagre-request o nag-ano na, uy, bigyan mo naman ako nung madaling kausap na auditor. So, ang point ko, Commissioner, so nung time ninyo po as COA chief, wala kayong nababalitaan? Hindi ako naging chief, commissioner lang ako. Commissioner pala. Nung time na yun, wala pang chismis doon sa loob ng ahensya na may ganitong kalakaran na. In your opinion, base sa mga kwento ngayon versus nung time ninyo po, did things change much for the worse, really? Or pare-pareho lang? Matindi nun kasi serious yung chairperson noon, sa reform. Nireshuffle yung lahat ng auditors, di ba? Inikot, pinalitan, inilayo yung mga auditors doon sa mga marami talagang naapektuhan ng tinatawag nating reshuffling noon. So, walang masyadong, hindi ko sabihin, hindi naman natin pwede sabihin 0% na wala, Pero, as far as we are concerned, wala kaming nakitang ganyan kasi napaka-seryoso nung anti-corruption ni President Noy, di ba? At saka at that time, di ba, yan yung time ng PIDAF, di ba? Talagang ipinakita natin na yung mga reports natin, na ilabas natin na napakinabangan sa yun nga yung naging dahilan sa mga na-convict natin, na mga narinig natin sa dyaryo, Pero sabi ko nga, yung sistema at proseso, kailangan nating ayusin. Kasi hindi mawawala na magkaroon ng connivance, Kasi unang-una, post-audit tayo, di ba? Kung post-audit, posible. Ito yung hula ko, I am not sure. Hindi ko nakita yung voucher. Ang hula ko, yung ghost project na March lang, tingin ko hindi pa siya napo-post-audit. Hindi pa siya natitingnan ng auditor. What about staffing? Is that a factor? Usually, maririnig natin sa ahensya, mandato namin yan, but we don't have enough people to really check. So baka, patay mali siya, napapa-shortcut na lang? Hindi naman napapa-shortcut. Ito yung mga specifics doon. Una, kukonti yung tao ng COA as compared sa mga agencies at sa mga transactions na kailangang i-audit. At kahit sabihin na risk-based approach na ang audit, nagre-resort pa rin ang kadalihan sa transaction basis, di ba? Can you imagine how many provinces we have? How many cities? How many agencies, di ba? How many national agencies? How many corporations? Lahat yan may audit report. How many barangays, di ba? So you mean, but if we will now focus on the anomalous flood control projects, pwede na bang isali sa investigasyon yung assigned sa DPWH, yung assigned sa mga regional and district engineers?
Ang tawag natin dyan, siyempre, tinitingnan natin yung vulnerability. Ano? So, yun ang una nating titingnan. Sino yung nag-wield ng power or at the specific point of the transaction, di ba? Halimbawa, sa project inspection, sa contract review, dadating at dadating. Talagang merong mga tao na by the nature of the role, by the nature of the participation, mas magiging target or mas magiging, di ba? Without passing a judgment, of course, you know? Sabi ko nga, it is something in the system. Kaya kailangan i-review natin yung sistema. Ano yung mga vulnerabilities ng sistemang ito? At itama natin or i-correct natin. Let's do something here, diba? Dahil yung contrivance, naandyan yan eh. There was a time na yung contractor na nagdadala ng SARO sa auditor. Kung ikaw ay pipituging auditor, nandyan ka lang sa baba. Pupunta yung contractor sa iyo, nakilalang kilala. May dala ng SARO, sasabihin, alam niyo ho, project ito ni Congressman so and so. Alam na ho ito sa taas. Then how do you feel? Commissioner, super quick clarification lang. Do you mean pag ino-audit yung project, post-audit, is it only the auditors are only checking the documents and everything kung maayos lahat? Or may site visit po bang kasama dito? Meron. May physical inspection yan. May physical inspection yan. Ang problema natin, lalo na yung mga flood control projects, there are some projects na ang location hindi ganon kadaling puntahan o hindi ganon kadaling ma-inspect, di ba? So magre-rely ka lang sa, dapat meron kang, anong tawag dito, may mga equipment ka para magamit, di ba? So yun din, wala tayong masyadong equipment na nagagamit, di ba? Ano to yung umiikot-ikot na parang camera para makita mo yung, ma-zoom in mo, mas malapit sa project, di ba? Drone, di ba? Wala nga daw drone ako hanggang ngayon eh, dadalwa lang daw. So can you imagine, you only have 2 drones. Ilang project inspection mo? Pero ako pumupusta pa rin ako. I think some of the projects are not yet post-audited. Siguro, nagbabait-baitan lang ako. Ayokong isipan na ano. Pero I must admit, and I think kailangan natin tingnan na under the existing system, wala tayong effective oversight. Because, sabi ko nga, gusto mo effective oversight. Pero, yung independence and objectivity ng audit ay nako-compromise because of the existing system and the practices that we have, diba? All right, former COA Commissioner Heidi Mendoza, we thank you for talking to the big story. According kay Commissioner Mendoza, we have to get to the root of the problem.